Magandang araw Pilipinas, narito na ang pinakamainit na update ngayong Monday, December 1. Mas nagiging malinaw sa ngayon ang mga signs ng panibagong bagyong uusbong mula sa silangang bahagi ng bansa. Halos magkakapareho na ang forecast na ipinapakita ng mga pangunahing weather model, kaya mas nakikita na natin ang posibleng pattern ng paggalaw nito. Habang kulang pa ang ilang detalye, tingnan muna natin ang kabuuang sitwasyon. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, sa Kalayaan Islands, maulap ang kalangitan na may daladalang pag-ulan at thunderstorms mula sa trough ni Tropical Storm Koto. Dahil pabugso-bugso ang mga ulap, posibleng magkaroon ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga sapa at kanal, pati pagguho ng lupa sa matatarik na lugar. Kung may balak maglayag, mainam na ipagpaliban ito kapag may makakapal na kaulapan na nakikita sa kanlurang karagatan. Sa Batanes at Babuyan Islands, muling mararanasan ang maulap na panahon na may mahihinang pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Hindi ito matindi ngunit sapat para maging delikado ang pagmamaneho sa mga kalsadang mataas at liko-liko. Sa Visayas, Mindanao at natitirang bahagi ng Palawan, bahagyang maulap hanggang maulap ang panahon na may chance ng localized thunderstorms. Madalas na sa hapon lumalakas ang ulan, kung kailan mas naiipon ang init sa lupa. Kapag sabay ang buhos at mataas na tide level, mabilis bumabaha sa mga makikitid na daanan at low-lying barangay. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, asahan ang alternating na maaliwalas at maulap na yugto. Kapag nag-init ng husto ang tanghali, nagbubuo ang thunderstorm cloud na kadalasang bumubuhos pagsapit ng hapon hanggang gabi. Dahil dito, iwasan ang mga underpass at kalyang kilala sa mabilis na pag-apaw ng tubig. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportanteng bahagi, ang posibleng bagyo sa silangan. Ayon sa international models tulad ng European at GFS, inaasahang lilitaw ang isang low-pressure area ngayong araw o Tuesday at may tsansa itong maging tropical depression habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Sa simula ay pahilagang kanluran ang kilos nito, ngunit dahil sa epekto ng shear line at northeast monsoon, posible itong maitulak patimog at pakanluran timog-kanluran. Magkaiba ang projection ng mga modelo. Sa European model, mas mataas ang ruta at may senyales na tatama ito malapit sa southern Luzon bago lumabas papuntang West Philippine Sea. Sa GFS naman, mas nakasentro ang track sa eastern Visayas, tatawid sa Kabisayaan at posibleng umabot ng northern Palawan bago mag-exit. Bagamat magkakaiba ang landas, parehong ipinapakitang may land interaction sa Pilipinas. Dahil early stage forecast pa ito, natural na maraming katangian ng sistema ang pwedeng magbago, gaya ng bilis ng intensification at ang magiging liko kapag nakasalubong ang amihan. Kaya napakahalagang bantayan ang araw-araw na update para malaman ang mas eksaktong direksyon at timing ng paglapit nito. Habang hindi pa tiyak ang lahat, pinakamabuting manatiling handa at alerto sa mga darating na ulat.